Parang planado na talaga ni Kume yung mangyayari. Hindi man siya pumaldo kay Lebron sa Miami, Cavaliers o sa Warriors, siguradong sa NBA calendar, ready na talaga yung mga possible maging rival ng Philadelphia after dumating dyan si Lebron. Mukhang lalong mag-iinit sa Eastern Conference yung mga analysts, hinahanapan na agad ng rival team itong Sixers. Itong Knicks yung napili pa ng iba dahil halos tumataas yung championship odds ng Sixers 5% after ng arrival ni Lebron. Nauungasan pa nga nila ngayon itong kaka-champion lang na New York Knicks sa odds eh. Kaya pala talagang kating-kati na itong si Kume na pumirma si Lebron sa free agency. Dahil kung saan team lilipat si Lebron, gagawa siya ng paraan para maitapat sa Lakers yung pinakamagandang event na pupuntahan niya, at yun yung Sixers na may Jaylen Brown, dagdag rival eh. Dahil ang dalawang preseason game sa schedule agad ng Sixers kontra agad dito sa Boston Celtics na dating naging rival ni Lebron noon sa Cavaliers at ngayon former team nitong si Jaylen Brown. Magaling talaga itong si Kume. Unang laro nitong si Lebron pagbalik niya sa Eastern, kung makalaro man siya. Dati niya pang rival ang una niyang katapat. Possible unang return din yan ni Jaylen Brown sa Boston matapos matrade. Preseason pa lang mainit na. Dahil ang Celtics at Sixers din mismo yung sariwa pang playoffs rival after ma-eliminate ng Philadelphia ang Boston last postseason. Kaya lalong inaasahan ng mga fans at analysts na mas magiging interesado talaga yung preseason game na to. Kaya inaantay talaga nitong si Adam Silver yung desisyon ni Lebron bago siya gumawa ng schedule eh. Based sa mga routers, sinabi kasi mismo ni Kume na gusto niyang magdesisyon agad si Lebron para mabuo na yung preseason game schedule hanggang regular season schedule, dahil nakakaapekto talaga yung timing sa paglalabas ng schedule sa desisyon ni Lebron, dahil pati yung national TV games apektado eh. Dahil inaasahan talaga na mas maraming manonood kung may connection kay Lebron yung makakatapat agad nila. Mas magandang event baka sa opening pa ng regular season, Knicks agad yung makatapat ng mga to eh. Hindi ko lang sure pinipintahan ko pa lang. Dahil mas mataas ang television ratings, mas malaki ang ticket demand, at mas malaki ang advertising revenue, dahil dyan naman mismo, mas nagiging natural lang na ilagay yung mga games ni Lebron sa Sixers sa pinakamalaking national TV windows. Kaya yung siguradong araw na naka-schedule na yan sa opening week or possible sa Christmas Day game, basta pasok sa competitive at schedule consideration eh, malamang sa malamang ready na yan. Parang si Kume na rin yung gumagawa ng rival sa Sixers ngayon eh. Yung Lakers possible sa Western, maganda rin yung maging takbo. At paniguradong isa rin yan sa tinitignan. Walang ligtas kahit magkaiba ng conference eh. Malamang sa malamang yung mga fans at mga analyst din mismo ang gagawa ng paraan para maugnay bilang rival team sa Sixers yan. Since mismo dyan umalis si Lebron. Ang Knicks ang reigning NBA champion, tinalo pa nila ang Sixers sa 2026 playoffs. Ngayon dumating si Lebron sa Philadelphia para buuin mismo yung super team na possible maging legit champion contender sa Eastern. Sinabi mismo ni Stephen A. Smith yung pagdating ni Lebron, agad nagbigay sa Knicks ng isang bagong rival team sa Eastern. Sa championship odds, mas umangat pa nga kasi sa third team ngayon ang Sixers. Nasa unahan pa rin ang OKC at Spurs, samantalang nailaliman nila bigla itong Knicks sa pang-apat dahil wala gaanong ginawang pagbabago yung mga to after nilang mag-champion. Walang upgrade sa offseason eh. Samantalang matagal naman ng isa sa pinakamatinding rivalry sa Eastern, ang Sixers at Celtics. Ngayong dumating si Lebron sa dati niyang rival sa preseason pa lang, mas magiging sariwa nga raw agad kay Lebron ngayon ang Eastern Conference eh. Dagdag gasolina pa yung gigil nitong si Jaylen Brown sa former team niya na to, na matagal nang nilalagay siya sa trade blocks. Hindi lang natutuloy eh. Ngayon, nabigyan na siya. Kaya may emotional na storyline din yan dahil sa playoff history kay Lebron at former team yan nitong si Jaylen Brown. Kaya sa game pa na yan mismo, possible una nilang masuot ang Sixers jersey laban mismo sa Boston sa preseason na. Ang playoff rivalry ng Boston at Philadelphia isa talaga sa pinakamahabang history sa NBA, kahit last off season sila rin yung nagtapat eh.
Yung pinaka-inaabangan ngayon, yung possible pagtatapat ng Lakers at Sixers na dating team mismo ni LeBron at yung mga teammate niya, si Reeves at Luka. Kaya halos yan yung pinaka-inaasahan na malamang sa malamang sa big event talaga ilalagay nitong si Kume dahil unang beses niyang haharapin ang franchise na iniwan niya. Malaking storyline talaga to para sa buong NBA. Wala namang tensyon na iniwan itong si LeBron dito sa Lakers. Walang issue na namamagitan at may magandang partways nga raw yung mga to na nangyari. Bago siya umalis, yung buong organization talagang may maganda siyang connection. Kaya lang nagkaroon dahil mismo ng mga issue dahil sa mga fanbase na hindi makaget over after mag-switch yung mga to at mag-rebuild para kay Luka at Reeves at iniwan nila itong si LeBron Kaya nagiging interesante mismo yan. Kaya para sa mga broadcaster, ito yung isa sa mga game na inaasahan talaga na magkakaroon ng mataas na ratings. At maraming analyst ang nagsasabing isa yan mismo sa mga number 1 candidate game schedule sa Christmas Day o ibang national TV windows Pero prediction lang yan at base lang yan sa mga analyst pero wala pang ina-announce na official game schedule para sa Christmas Day. Pre-season schedule pa lang ang nilabas ngayon pero pasabog at halos lahat ng media ngayon mas nakabantay sa Philadelphia 76ers Hindi ko sure parang biglang nawala sa mapa yung ingay dito sa Lakers after ng announcement ni LeBron. Yung mga media, analyst at mga insider mas nakapokus ngayon dito sa Sixers. Maraming mga prediction ads agad yung naglalabasan Ayoko na sanang isama to. Baka marami na namang magalit dahil sa bold prediction na nabasa ko pa sa isang article na possible tignan ang Sixers bilang top 1 team sa Eastern lalo na kung maagang makakapa ng mga to yung team chemistry. Isa pa kung hindi aabutin ng injury itong si Embiid. Ito yung binabantayan rin talaga sa Sixers yung injury issue nitong si Embiid. Malakas pa sana to kay Anthony Towns ang problema lang hindi makalaro ng buong 82 games. Kung healthy ang buong roster, kaya nga raw umabot sa 60 wins record. Puwera usog dahil malalim ang bench, hindi nga raw agad babagsak ang level ng laro nila kung isa lang yung may injury. Yan yung sinasabing reason ng mga analyst naman kung bakit naniniwala silang kayang umabot talaga ng Sixers ngayon sa 60 win record kung fully healthy naman ang buong roster. Lalo na itong si Embiid. Pero uulitin ko lang na projection yan na naglalabasan lang ngayon. Baka may mag-comment na naman na mekos-mekos dyan